afternoon po. From SM Chowking po, ma'am. Baka gusto niyo po mag-order, ma'am. Jeep na lang po, ma'am. Gamit na akong kwarta. Yes. O dili na fair. Nasubukan mo na ba na may biglang kumatok sa gate nyo o pintuan nyo na isang crew sa Chowking tapos nagbebenta ng kanilang products? Nag-viral kasi ang video na ito na kung saan pumayag ang isang crew ng Chowking na ang kaso dito ay sarili niyang expense ang ginagamit niya sa kanyang pamasahe to and from Chowking at sa mga pinagde-deliveran niya ng mga orders. So bilang former Jollibee crew nung college ako, ganito rin yung naging eksena namin, kaya lang may difference. Kaya magkakaroon tayo ng reaction tungkol dito sa viral na to. Good afternoon po. From SM Chowking po, ma'am. Baka gusto niyo po mag-order, ma'am. Kung order kong halo-halo, paon sa ang delivery. Ikanak po siya, ma'am, and then i-deliver na po na ako siya diri. So pag abutin mo diri kay pagtaso na nimo. Yes po. Kung mo order ko pag abot diri akong halo-halo, tunaw na. Mag-jeep na lang po, ma'am. Gamit na akong kwarta. Mag-tricycle ka pag abot diri. Kay Yes. medyo layo pud siya gikan sa gawas. Yes po. Pag jeep ka or ano, naka-budget na sa imuha. Naamoy budget ana or Wala po. imuha na. Yes. O dili na fair. Why good sa imuhang na magbagtas ka mangita og customer? Yes po. Ang among store is mingo jud siya. Gamay ra jud ang sales namo. So, sa service crew is kailangan namo mangitag pamaagi na muda po ang among sales po, ma'am. Kasi trabaho din po namin. Po, nanan yung order po, ma'am. Balik lang po, mama. Okay. Nakakota na ka. Yes po, ma'am. Very good. Kaya laban lang to. Pila po imong kwota dapat? 6K, pero karon ang halina ko is 2K plus na po. Okay. As a service, buhato ng tanan. Ano na to ni post na to ni ha? Okay lang sa imo ha? Sige, sige. Yes, para matabang sa imo ha. Nagbigay ng statement ang Chowking, no? So, ito yung official statement nila. The Chowking management has received feedback from a concerned customer regarding an activity conducted by one of our stores in Davao pertaining to outside of store order taking. We assure our customers and the public that we are treating this matter seriously. As such, we have asked the store to place the said activity on hold while guidelines to ensure compliance with our standards are undergoing review. Further, the concerned team member continues to be a valued member of the store. At Chowking, upholding ethical standards in conducting business is a core commitment, and the safety and well-being of our team members remain our top priority. Thank you for your understanding and continued support. Ayan. So, ito yung statement ng Chowking. Disclaimer muna tayo. Wala pa ako sa lugar na yan and I don't personally know yung nag-interview at yung service crew at yung manager. Pero, i-relate ko with my own personal experience kasi halos same kami ng ginawa ni ate na yan na as part of our campaign during that time na nag-work ako as a service crew. So, nakaka-relate talaga ako and I'm sharing my own actual experience din. Ito na, ang ating reaction as a former service crew ng Jollibee na nag-out-of-store sales din. So, halos same kami ng experience. So, number one, yung i-share ko yung aking experience bilang out-of-store na nag-sales, no? Binigyan kami ng siguro makapal na ticket. Yun ang difference. Kay ate, yung phone. Sa amin, ticket yung binigay sa amin. So, may mga iba't ibang products doon sa ticket na kailangan naming ibenta. So, as in kahit sino, ang tinarget namin ay sa market. Basta sa area kung saan maraming tao. So, nag-person to person, face to face kami, binibenta namin, ginagamit namin kung anong klaseng strategy. So, ganon. Si ate naman, ang naisip niyang strategy is house to house. In which, okay naman, kaya lang, medyo time consuming kasi kakatok ka pa, tapos maghahanap ka pa ng kung sino yung tao. Sa amin, market talaga, yung public market kung saan maraming tao. Yun yung ginawa namin. Second is, bakit mag-isa lang si ate na nag-out of store sales? Kami,
grupo kami. So, ang nangyari is, nagkaroon ng meeting, pinag-meetingan namin kung ano yung gagawin namin, tapos sinabi sa amin na may ipro-provide na ganito, sasakyan, transportation, syempre may pagkain kami, tapos pinrovide kami ng mic, megaphone, ganon. Yun yung difference. Si ate mag-isa lang niya eh. So, yun yung difference. Tapos, yung number 3 issue dito, yun yung nag-viral na bakit si ate, sinushoulder niya yung expense na magpapamasahe siya gamit yung pera niya um, between the yung customer tsaka yung store. So vice versa no, tapos ginagastos niya yung sarili niyang pera. Pero yung sa amin naman kapag nag-jeep kami, meron dapat na slip kaming i-fill up para may reimburse. So reimbursement slip yung tawag namin doon. Yun. Tapos number 3, I am not sure kung ilang days siya out of store sales. Sa amin kasi 1 week. So 1 week kami nag out of store sales before mag-open yung main branch kasi kami yung pioneer na batch sa Jollibee dito sa amin. Kaya kami nag-out of store sales. And then ang panglima, syempre nag-viral na siya, no? Siguro there is a misunderstanding especially between the viewers. Siguro kasi baka hindi sila aware na although legit naman yung ginagawa ni ate, kaya lang may mga factors kasi kung bakit nag-out of store sales si ate. Pwedeng baka na-assign siya sa bagong magbubukas na Chowking o kaya yun nga baka nabanggit niya na dahil sa low sales. Pero sa amin kasi dahil na-assign kami sa magbubukas na branch. Kaya kami nag-out of store sales. Tapos, during that 1 week na out of store sales namin, I am not sure kung nakaabot ako ng 130K. Basta ganon. Basta ako yung isa sa mga pinaka maraming sales during that period, no? Kaya, masayang-masaya yung manager namin kasi bongga yung sales ko that time. Pero ang hirap. Kailangan mo talagang mag-inventory para to make sure na hindi ka ma-short or hindi ka ma-over doon sa nabenta mong mga parang ticket na binigay sa'yo. So, nag-i-inventory kami every after na out of store sales, parang ganon. Kaya, kaya medyo matrabaho yung ganitong klaseng work, no? Nakaka-challenge, pero it is a very good experience para sa amin. Para sa akin na dating service crew. Alam nyo, ang concern ko lang dito is yung position mo, no? Na pwedeng maging alanganin. Kasi kung hindi ako nagkakamali, merong isang provision or guidelines na dapat hindi ka ma-involve sa scandal. Kasi sa pag-viral ngayon, pwedeng i-categorize natin na scandal, no? Kasi lalong-lalo na kapag medyo negative yung feedback. Kasi may rules kasi nung time namin na kapag, for example, may scenario na naka-duty ka, tapos yung boyfriend mo, sinugod ka ng girlfriend niya, yung ganon, nag-i-skandalo, tapos nagkaroon ng commotion, pwede ka talagang mag-ground for suspension or termination. Ganun yon. So, similar din sa digital na scandal, kapag nag-viral ka na naka-duty, ayan, pwede kang ma-investigate and then kapag may nalabag kang batas doon sa fast food, ayun, pwede kang mag-ground for suspension or termination. Kaya medyo careful ka kapag naka-duty na may nagre-record sa yung camera na kapag nagkaroon ng viral issue tapos mapapatunayan na may kineme ka, ayan, mag-pray ka na lang kasi baka ganun yung pwedeng mangyari. Pero sa tingin ko naman, maayos nila and I am hoping na walang mangyayari or walang maaapektuhan sa kanilang posisyon sa work. Kasi ang hirap-hirap mag-work ngayon. So anyway, I hope na may natutunan kayo dito sa video, especially sa pag-react ko relating my own actual experience as a former fast food service crew na ganyan din yung ginawa namin noon. Okay? So I hope na nakarelate din kayo.
And sana always remember na basta nasa tama ka at wala kang ginagawang masama, then you don't have anything to worry about it. Okay, so that's it guys. Thank you and have a nice day.